Itong gamit natin yung 20 ampere na regulated na power supply. Yan, naka-inject na dito. Ngayon pakita ko sa inyo na naka-protect lang siya. On natin. Ayan, nakapulaw. Okay, dapat mawawala yung pula na yan, tapos iilaw itong power. Bali, singit na naman ulit tayo ng car amplifier. Ito, singit-singit na lang itong mga maliliit na unit eh. Okay, brand name nito ay Bluff Puk. Hindi ko mabasa. Kaya na lang, basahin na lang yan. Basta car amplifier. Blue Punk. Yan, Blue Punk pala ito. Okay. Yan, Blue Punk. Medyo may kalumaan na siya. Makikita nyo yung board oh. Ang issue nito, naka-protect lang siya. Okay, ito yung mission natin, 40 days. 40 kasi pang 40 days eh. 40 days video. Okay. Ngayon may naka-plug na supply ito. Itong gamit natin yung 20 ampere na regulated na power supply. Yan, naka-inject na dito. Ngayon pakita ko sa inyo na naka-protect lang siya. On natin. Ayan, nakapulaw. Okay, dapat mawawala yung pula na yan, tapos iilaw itong power. Kapag ayaw bumaba yan, hindi talaga iilaw to dito. Meaning may problema yan. Sa obserbasyon ko, kapag nagpo-protect, kadalasan ang problema is mga nasa MOSFET kapag protect. Pero kapag hindi nagpo-protect dito, tapos dito kumukurap-kurap dito, kadalasan naman sira is nasa output or mga transistor nya. Okay, dahil naka-protect ito, try natin, baka mamaya iba rin ang tinamaan, di ba? Ngayon, baklasin ko muna ito, baklasin natin, tapos i-check natin yung una muna dito, MOSFET muna. Okay, baklasin ko muna. Ito na, binaklas ko na yung board. Sadyang medyo may kalumaan na talaga. And then meron akong mga napansin dito. Ito to, putol to, parang pigtas eh, hindi lang ako sigurado. O nakakabit naman, parang nakakabit naman. Okay, hinangin na lang natin na maayos mamaya yan. Okay, bali yung MOSFET na ginamit ay IRF44. Ito lang ang kadalasang ginagamit eh. Ngayon, baklasin ko muna to, or i-check ko muna. IRF44. Oh, puro IRF44. Tapos yung output na ginamit ay B688 tapos D718. Okay. Ayan. Hininang muna natin dito, or dinugtong natin na maayos ito. Buti napansin ko parang putol siya eh. Ngayon, dito tayo sa may MOSFET. Check natin. Tingnan natin kung may short ba siya, may leak, para mapalitan natin in case na may problema. Okay. Dito, inipit ko siya ng tape kasi wala tayong cameraman, tapos hindi naka-steady yung camera natin. Dito hindi gumalaw, good. Ito pangalawa. Kailangan ayusin natin. Parang pan mutukod eh. Okay. Dito wala rin leak o short. Dito naman wala rin leak, wala rin. Dito naman okay, may sira dito. Isa ito shorted to. Dito sira nga to, isa. Short nga oh. Ito sira tong isa. Ito to, sa dulo. Okay, palitan natin yan. Ano tayo, yung mga bunot lang pwede na. 44C. Okay, palitan natin. Hanap tayo kahit bunot lang. And then ito na jumper natin. Okay, balikan ko kayo. Nagpalit na tayo ng MOSFET. Sana ba yung isa? Sana ba yun? Sana ba yun? Ito to. Ito yun. Okay, ito yung pinalit natin. Bunot lang yan, galing sa ibang car amp lang din na mga sira na. Tapos ito, kinuskus natin kasi nangingitim. Tapos binrush natin.
Ito yung pangkuskus ko. Yan, meron tayong steel brush. Steel brush pa tawag dito. Ayan, sabay pahid ng eto, electrical varnish, oh. Ayan, para ma-prevent yung corrosion niya kasi medyo corrosion na, may corroded na. Tapos yung mga hinang, lalo sa mga transistor, hininang ko na maayos kasi ko na hindi na maganda yung mga hinang niya. Okay, ngayon tingnan natin kung ano maging kalabasan sa tawas nito. Okay, ayan, nag power on. Naka normal mode na siya, oh. Okay, tingin ko okay na to, working na siguro to. Upayin natin, baka umiinit. Wala, lamig, ang lamig naman niya. Pag may problema yan, iinit agad yan eh. Tingin ko yung MOSFET lang nadali. MOSFET, tapos ito parang naputol kasi ito, hininang natin ito na maayos. Tapos yung mga crack na hinang sa may output. Okay, hindi lang nga output eh, basta yung mga dito na medyo maluwag na yung hininang natin na maayos. Ngayon, much better siguro na ilagay muna natin sa heatsink saka tayo magsukat. Okay, binalik natin sa may heatsink or body nya kasi maganda yung pagka-disenyo nito. Yan, heatsink ito sa side na to, tapos ito yung pinaka-body nya. Okay, ngayon binarnisan ko na rin ito. Kaya medyo kumikinang siya, oh. Sadyang madumi na talaga, hindi natin kayang tanggalin yung pinaka-itim-itim nya. Wala naman sa alikabok, talagang siguro sa kalumaan na rin, binarnis natin. Tapos yung mga control, medyo palyado na, pero kung pa naman, madadala pa naman sa hilot-hilot. Tapos yung mga switch is nalagyan natin ng contact cleaner. Okay, ngayon ito, may nakakabit na speaker to. Ayan, may nakakabit na input na. Okay, yan, green. Ngayon, ang gumagana na channel yan is pares left dito and then dito. Ngayon, volume natin to. Yung dalawang mid ko yung gumagana. Yan, dalawang mid na yan. Isang channel, tapos itong isang channel naman. Working na ito. Kadalasan niya nasisira yung MOSFET lang naman pag na ganyan na nakaprotect. Okay, ngayon try pa siguro natin yung dalawa pa. Ay, dalawa na lang, nakulang na ng terminal to dito. Bali ito na lang iti-testing natin. Lipat natin itong isa dito sa may ilalim. Wala tayong magawa dyan. Working naman siguro na ito. Papahanapan ko na kay bossing ng tornilyo to. May nabibili naman tornilyo para rito eh. Okay, ilipat natin yung nandito sa taas, nilagay natin dito. Okay, ngayon para malaman lang natin kung gumagana yung taas baba na yan. Tapos yung input nyan dito naman sa may kabilang side yan. Ito, tinanggal natin sa kabila papunta rito. Okay, sana yung pa natin ang pihit natin, wala na. Ito to, flat screw ito eh. Ito yung pinaka master volume nya. Malakas, malakas din kahit ganito lang. Okay, okay na, working na to. Hanggang dito na lang siguro. Ito lang may bibigay ko na idea sa inyo. Kapag protect, ba yung nakaprotect dyan, kadalasan pag protect, base sa observation ko or sa experience ko, kadalasan sira yung MOSFET dito, MOSFET. Pero kapag hindi siya nagpo-protect, tapos ito nagpo-pull-up, nagbi-blink-blink yung green dito sa may power nya, kadalasan sira ay dito sa may output nya. Okay, hindi naman siguro totaling lahat, pero base sa observation ko ganun eh. Okay, kapag protect yan, ang diretso kong tinitingnan agad is dito sa may MOSFET. Okay, pero kapag nagbi-blink-blink yung green dito, kadalasan dito, kaya dito sinisuyod ko. Pero paras lang din naman, i-check nyo din dito sa may MOSFET and din dito sa may output nya. Okay, hindi ko alam kung taga saan may-ari nito, parang walk-in lang yata ito, mga biyaheng ng Baliches ito eh. Okay, maraming salamat bossing sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin ha. Okay, nito blue, ano to, pangalan nito, Blue Punk. Yan, Blue Punk na 4 and 2 channel amplifier.
GT 14, GTA 14. Okay.